Hi everyone! Welcome to the Empath Arcades, another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong love connections ito, mga gabay at aral sa buhay pag-ibig. Spirit guides, send me messages. Anong love connections ito, mga aral at gabay sa buhay pag-ibig na nais yung ipaparating sa amin. Take what resonates lang po. Maybe hindi kayo makaresonate. Some part of it makaresonate kayo. Totally makaresonate kayo. Since this is general reading. Spirit guides, send me messages. Anong love connections ito? Lessons in life and guidance na nais yung ipabati sa amin. Mga aral at gabay sa buhay pag-ibig. Wala. Ang dami. Okay. Take natin yan. Strength. 5 of Cups. 6 of Cups. Knight of Cups. Wheel of Fortune. 2 of Wands. Knight of Wands. Hermit. Ace of Cups. 8 of Cups. Queen of Cups. 4 of Pentacles. And 9 of Pentacles. At pa tayong isa, bottom of the deck, Hangman. Meron ditong 8 of Cups. Maring ito yung person mo na iniwan ka, o iniwanan ka ng taong mahal mo. Hindi na naging maayos, kaya para sa'yo, sobrang nagdadalamhati ka. Ibig sabihin naman yan is sobrang kalungkutan. Siyempre, yung isang taong minahal mo, iniwan ka, maaaring gumawa ng kalokohan, sumama sa iba, iniwan ka ng tuluyan, whatever reason na hindi nag-work out ang inyong relationship. So, sobrang nagpapakatatag ka na lang, nilalakasan mo na lang loob mo, especially kung meron kayong anak. Or, ikaw rin sa sarili mo. Parang dumating din dito yung times na lumayo ka. Nagpakalayo-layo ka. Hindi ka muna nagpakita sa mga friends mo, maaari sa family mo. You give yourself a time to be alone, to reflect. Sobrang reflection na yun yung pagdarasal mo. Dahil sobra ka nasaktan sa breakup na to. And parang napakalaki kasi ng ito yung 4 of Pentacles dito. Maybe this person is very greedy. Makasarili rin itong taong to. Hindi niya kinoconsider yung feelings mo. Sobrang makasarili. At ikaw na lang talaga yung naiwan ng lubusan na sobrang naghihirap. Maari ding regarding sa money, itong taong to ay malaki rin ang nakuha sa'yo. At mahirap, kaya sobrang nagpapakatatag ka na lang. Dumating sa point na parang wala ka na lang ginagawa, pero more of thinking. Minsan nga, parang kapag napapag-isa ka, palagi ka na lang umiiyak. Hindi pinapahalata sa mga kasama, maaari sa pamilya, pero pag yung nagsasarili ka na lang, nandiyan na lang, dumadaloy na lang yung luha sa mga mata mo sa sobrang sakit na naramdaman mo sa pagkawala, pag-alis ng taong to, taong minahal mo, pero hindi rin naman nagtagal ang inyong relasyon. Dumating yung time, nagpakalayo-layo ka, hinanap mo yung sarili mo, nagpakatatag ka, nag-focus ka sa trabaho mo. Hanggang ito, 9 of Pentacles, naging maayos ka. Kumbaga, naka-recover ka doon sa breakup na yun, naka-recover ka doon sa heartbreaks na yun, naka-recover ka doon sa matinding kalungkutan na naranasan mo sa pagkakahiwalay ninyo ng person mo, at nag-focus ka sa sarili mo.
So, naka-recover ka na, you are doing well, maganda ang iyong trabaho o negosyo o kabuhayan, ano pa man yan. At nagiging okay ka na. So, eventually, maaring pumunta ka sa ibang bansa at mo natagpuan no, yung magandang kapalaran. Kasi nandito si Wheel of Fortune, magandang kapalaran para sa'yo. So, natagpuan mo magandang kapalaran, although single ka, then, merong isang tao, mas bata sa'yo, na nagpaparamdam, maaring kababata mo, or mas bata sa'yo, na nagpapahayag ng kanyang damdamin para sa'yo. Meron din naman iba pa. So, maraming involved dito. Merong someone na nag-iisip sa'yo, namimiss ka. Maaring yung person mo na yon. Meron ding someone na slowly but surely ang approach niya sa'yo. Someone who has feelings sa'yo. May paghanga sa'yo. Someone naman na mabilis ang kanyang pagkilos. Parang alam niya kasi na meron siyang kakompetensya na mas bata sa kanya. Meron din kakompetensyang iba na but this one is very passionate, romantiko, at mabilis ang kanyang mga pagkilos. So, maraming taong involved dito, but ang pinakamahalaga dyan is someone is offering you etong talagang tunay na damdamin niya, yung feelings niya about you. So, magkakaroon dito ng panibagong simula, panibagong pag-ibig, yun sa puso mo, at pakamamahalin mo ng husto tong taong to. Sabihin, iibig ka muli. Mararamdaman mo muli yung saya dyan sa puso mo na maaring matagal kung matagal mo nang naranasan tong pagiging heartbroken na to at naka-recover ka na ng husto at naging maayos na yung iyong kabuhayan, no, biglang merong darating na mga tao dyan na sobrang hahanga sa'yo at makakakuha o mahuhulog ang loob mo. Sino man sa kanila, someone na mas bata sa'yo, someone na very, katulad mo rin, loving, pero ito yung pahiwatig to na pasulpot-sulpot yung mga pagpapahiwatig niya. Meron naman isa na siya na palaging nandyan at palaging nagpaparamdam. Isa sa kanila, talagang mahulog ang loob mo at yun magsisimula ng panibagong pag-ibig o panibagong relationship. No, someone mas mararamdaman mo yun talaga eh. Parang ganito yan eh. Kapag nanggaling ka sa isang heart breaks, minsan talaga nalulugmok yung sarili mo dun sa yung sa pain, sa sakit na naranasan mo dahil nagmahal ka eh. At nasaktan ka. Ang mahalaga niyan is bumangon ka at hinarap mo yung buhay mo. Merong acceptance na yung taong yung minahal mo ay wala na talaga sa piling mo. And when you accept, that's the start of healing. Kasi kung nandiyan ka pa rin sa in denial, dinideny mo sa sarili mo na wala na yung taong mahal mo, na iniwang ka or niloko ka ng taong mahal mo, or hindi na talaga babalik yung taong minahal mo, dinideny mo pa rin, nandiyan pa rin na hindi nag-start yung healing. Pero once you accept na hindi naman siguro para talaga kayo sa isa't isa, hindi naman talaga mag-workout ang isa't isa, at pinauubaya mo na lang sa universe or kay God yung process na kung sakaling dumating yung panahon, kayo talaga, makikita kayo. Kumbaga, nilalet go mo na yung pain, nilalet go mo na kung anong mangyayari pa. Diba? That's the time that you accept and you start healing. When you start healing, nandiyan na nagsisimula na nakaka-recover ka na paunti-unti, nakakalimutan mo na yung taong yon, nag-heal na yung sugat, at gumaganda na yung takbo ng pamumuhay mo. And when you're doing that, you have self-love and care. Palagi kong sinasabi, it raises your vibrations and you become more attractive. Kaya ganun yung nangyari dito. Marami ka na-attract. And someone, yung talagang match para sa'yo, yung the one para sa'yo, yung darating sa buhay mo, yun yung ma-attract mo. At yun yung magbibigay ng panibagong
pag-ibig. Yun yung magbibigay ng panibagong saya, yung tibok sa puso mo. Na maaring this time, siya na nga talaga. Diba? Ganun naman talaga ang life. No? Kaya nga sabi nila, don't give up on love. No? Pag nasaktan ka, bumangon ka muli, mag-focus ka muna sa sarili mo. Kung mas maganda, give yourself a time to be alone, to reflect sa buhay-buhay mo. Pagpahingain mo yung puso mo, wag mong ipilit yung mga bagay o mga taong hindi naman talaga let them go. And eventually, you will recover. You raise your vibrations, you become more attractive, you attract true love sa buhay mo. Okay, so don't give up on love. At maganda ito, you attract someone at may panibagong pag-ibig dito. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.